Hallelujah, 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 Hallelujah. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ng pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking Ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo tulad ng anak ng tao na naparito. Hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. No? Tayo ay nasa huling Sabado ng buwan ng Hulyo. Tayo ay nangangalahati na, no? So, lampas kalahati na ng taon sapagkat sa susunod na Sabado ay Agosto na. Kaya tayo magpasalamat sa Diyos sa mga maraming biyayang ating natanggap. At ganun din naman tayo magdasal sa Diyos. Anong dadasalin natin? Tayo magdasal ng ulan. Bakit? Bumababa ang mga dams, no? Yung imbakan ng tubig natin na ay halos nasasagad na. At kapag yan ay nasagad, tayong lahat ay maaapektuhan. Kaya magdasal tayo sa Diyos, sapagkat ay napakahirap kapag walang tubig. Amen? Magdasal tayo sa Diyos sapagkat ang banta ng El Nino ay pumapasok na. Kaya hindi niyo napapansin, hindi nakakapasok ang mga bagyo, no? Dahil sa El Nino yan. Kaya magdasal tayo kay Jesus Nazareno, no?
ng ating mga dams o ibakan ng tubig ay magkaroon uli, dumami ang tubig upang nang sa ganon tayo ay hindi tayo maghirap sa tubig. Ngayong araw na ito'y ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Apostol Santiago. Si Apostol Santiago ay isa sa mga alagad ng ating Panginoong Hesus at siya ay kapatid ni Apostol San Juan. At mainam lamang na pagnilay-nilayan natin sa araw na ito, sa kapistahan niya, ang tungkol sa paglilingkod. Sabi niya nga, paglilingkod. Aminin man natin o hindi, marami sa mga tao ngayon ang tinatawag nating feeling entitled. No? Pag sinabing feeling entitled, ay dapat ako ang nandyan, ako ang nakaupo dyan. Hindi, ako nakaupo. Dito ko sasakay, no? Na pag pumunta sa isang lugar, kailangan siya ang makita. No? Siya ang paglilingkuran. No? Na kapag sa pila, mauuna siya. No? Maraming ganyan at marami ding beses tayo ay ganyan. No? Feeling entitled. No? Kumbaga, I am somebody. Sa Tagalog, ako ay may sinasabi. At yan ang mapansin natin na hiniling ng nanay ni na Apostol Santiago at Juan. Humiling ang nanay nila kay Jesus na ang isa sa kanila ay maupo sa kanan at maupo sa kaliwa. Kaya tinanong ni Jesus, yung nanay pati yung alagad, kaya nyo bang nadalhin ang mga hirap na dadalhin ko? Anong sumagot nila? Anong sagot ng magkapatid? Ay, oo, kaya namin. Anong sabi ni Jesus? Oo, yung hirap na dadanasin ko, dadanasin ninyo. Subalit ang maupo sa kanan at sa kaliwa ay hindi sa akin. Ay anong sinasabi dito ni Jesus? Napakaganda. Bakit? Sapagkat dito'y sinasabi ni Jesus, pag kayo ay sumunod sa akin, hindi kayo makapangyarihan. Pag kayo'y sumunod sa akin, wala kayong sinabi. Pag kayo'y sumunod sa akin, you are nobody. Bakit? Kasi anong sabi ng Panginoon? Dapat ay maging alipin kayo ng mga tao. Sapagkat ang pagsunod kay Jesus ay hindi sa kapangyarihan, hindi sa yaman, hindi sa kagalingan, kundi ang pagsunod kay Jesus ay sa pamamagitan ng paglilingkod. Balikan natin ang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto sa ating unang pagbasa. Anong sabi sa atin ni Apostol San Pablo? Sabi niya, ako'y isang sisidlang palayok. Alam niyo yung palayok? Huy, natulugan niyo ako Ano yung palayok? Sinasaingan ng tulingan. Pag may bata, ewan ko pa yung inahatong palayok. Saan ba gayari ang palayok? Sa putik. Kaya nga, kapag ikaw ay naghuhugas ng palayok, ingat na ingat ka. Bakit? Hindi katulad ng mga kalderong yari sa stainless o aluminum, madaling mabasag. In short, marupok. Sino yun? Tayong lahat yun kasama si Father. Tayo ay mga sisidlang palayok lamang. Hindi tayo makapangyarihan. Hindi tayo magaling. Marupok tayo. Na kapag tayo ay nalaglag, basag agad tayo. At yan may katotohanan, di ba ga?
Tingnan ninyo, pag tayo'y dumadaan sa matinding pagsubok ng buhay, hindi ba anong sinasabi natin? Para akong wasak na wasak. Ako'y basag na basag. Kasi tao tayo, marupok tayo. Pero kung kayo'y nagluluto ng tulingan sa palayok, ano ang sabi natin ano ang mas mahalaga doon? Yung palayok o yung niluto sa loob ng palayok? Yung niluto sa loob ng palayok. Anong ibig sabihin ni San Pablo? Tayong lahat, kasama si Father, tayo lamang ay tayo'y mga alipin ng Diyos. Subalit nung dumating si Jesus, hindi tayo ang ginawang alipin, ginawa tayong mga kaibigan. At piniliwanag dito ni San Pablo, tagapagdala lang tayo ng grasya ng Diyos. At wala tayong dapat ipagmalaki. Kasi marupok tayo, makasalanan, mahina. Subalit sa karupukan natin, sa kahinaan natin, ginagamit ako ng Diyos at ginagamit tayo ng Diyos para pagsidlan ng Kanyang mga grasya at biyaya. At yun din ang pinapaalala ni Jesus sa Kanyang mga alagad. Bakit? Nagkagulo-gulo sila Nung malaman nila na hinihingi ng dalawa ang kaliwa at kanan, nag-away-away sila. Ibig sabihin, yung 10, gusto rin nila makaupo sa kanan at kaliwa ni Jesus. Sumasalamin yan sa ating mga tao. Bakit? Sapagkat lahat ay naghahangad ng kapangyarihan. Tayo ay naghahangad ng sabihin natin na may masasabi sa lipunan na kahit makipag-away tayo, gagawin natin para makuha natin ang gusto natin, lalo na ang kapangyarihan. Pero sila ay sinabihan ni Jesus, hindi ganyan ang tinuturo ko sa inyo. Ako'y naparito hindi para paglingkuran. Ako'y naparito para maglingkod. At kung gusto ninyong maging pinuno nila, maging lingkod, maging alipin kayo ng lahat. Sa English maganda yan, servant leader. Paano ka mamumuno ay alipin ka, servant leader? Hindi maintindihan niya ng mundo, pero iyon ang iniiwang aral ni Jesus sa atin ngayon. Na ang pagsunod kay Jesus ay sa pamamagitan ng paglilingkod. Sa pagsunod kay Jesus, dadalhin natin ang pagkaalipin. Sapagkat si Jesus, siya'y naparito hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. At yun naman ang pinakamaganda sa lahat Sapagkat bago ipinako ang Panginoong Jesus sa krus, anong ginawa niya? Hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. At sinong gumagawa nun? Walang iba kundi mga alipin. At yan ang hinihiling ni Jesus sa atin. Ang hinihiling ni Jesus, maglingkod tayo sa bawat isa. Huwag nating asamin ang kapangyarihan. Bakit? Yan ang magiging mitsa para mag-away-away tayo. May pipiliin ng Diyos para mamuno sa akin at sa atin. Kaya huwag nating pangungunahan. Hindi yan pinag-aawayan. Hindi yan pinagpapatayan. Bakit? Kasi kapag tayo ay mayroong kapangyarihan, napakalaking responsibilidad ang hihingi ng Diyos sa atin. At yan ang magandang itinuturo ni Apostol Santiago, na bagamat siya'y mahina, marupok, pinili pa rin niya siya ni Jesus at naglingkod si Apostol Santiago sa abot ng kanyang makakaya.
Sa 12 alagad, siya ang pinakaunang namatay. No? Siya ay pinatay nung panahon ni Haring Herodes Antipas. Yan ay mababasa sa gawa ng mga apostol. Subalit itong si Apostol Santiago ay siya inangaral ng mabuting balita hanggang siya'y mapunta sa isang lugar, sa isang bansa na ang pangalan ay, Espanya. Ipinangaralan niya doon ang mabuting balita. Subalit hindi naging madali ang pangangaral ng mabuting balita sa lugar na iyon. Kaya't isang araw, sa isang pilar, nagpakita ang mahal na ina kay Apostol Santiago. At anong sabi ng Birheng Maria kay Apostol Santiago, lakasan mo ang loob mo. Kaya nga kapag piyesta din ni Apostol Santiago, inaalaala din natin ang mahal na Birhen ng Del Pilar na nagpakita sa kanya para palakasin ang kanyang loob. At kaya nga, sa pagiging masipag ni Apostol Santiago, ang Kristyanismo ay lumaganap. At sino ang naging bunga ng pagpapalaganap niya ng Kristyanismo? Isa tayo. Isa ang Pilipinas. Bakit? Sapagkat tayo ay, nasakop tayo ng mga Kastila. At ipinangaral nila ang pananampalatayang ipinangaral ni Apostol Santiago sa kanila. Kaya mapalad tayo. Bakit? Yung pananampalatayang mayroon tayo ngayon, yan ay galing sa pagsusumikap, pagtsatsaga, at pagsisipag ni Apostol Santiago. Kaya hari nawa sa pagkapatuloy ng ating banal na misa ngayong umagang ito, ang hihilingin natin kay Jesus Nazareno ay hindi kapangyarihan. Ang hihilingin natin kay Jesus Nazareno, tulad ni Apostol Santiago, turuan mo akong maglingkod. Amen. Pagpalain po tayo ni Jesus Nazareno.